ang banal na halik. May mababasa tayo sa Biblia na ganito. Basahin natin, ha? Sa Roma 16:16. Brad Dan? Mamagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan. Ngayon, ano bang sabi ni Worldwide Preacher Kuno tungkol sa banal na halik? Ito mga sinabi niya, ha? Brad Dan, ikaw nga magsabi ng mga sinabi ni Worldwide Preacher Kuno. Ito yan, in black font. Ngayon, tayo nga po mga kapatid, bilang meron tayong mga taong sumusubaybay sa ating mga pagtuturo sa YouTube. Meron din pong mga nagre-request sa atin kung ano ba talaga yung ating stand tungkol po sa banal na halik. Kung yung atin po bang paniniwala ngayon ay kagaya pa rin nung dating naituro sa atin. Aking ko na pong pinagpapauna sa inyo mga kapatid. Ang banal na halik na atin po ngayong pinaniniwalaan ay hindi na po kagaya noong naipaliwanag sa atin noong nakaraan na panahon. Ayan, maliwanag na binabanggit ni Worldwide Preacher Kuno na iba na raw ang paniniwala niya ngayon pagdating sa banal na halik. Hindi na raw katulad nung dati niyang pinaniniwalaan. Then, he goes on to say, ano ang banal na halik na ipinambati ng mga unang Kristiyano sa Iglesia ng Diyos na maaaring gawin ngayon sa iba't ibang paraan sa iba't ibang bansa ayon sa Biblia? Then, nag-quote ngayon si Worldwide Preacher Kuno sa unang Pedro 5:14. Madam? Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na kay Kristo. Ano po ba ang nationality ng Apostol Pedro? Si Apostol Pedro ay isang Hudyo. Ang kanyang mga sinuslatan ay mga kalahi niya, mga Hudyo. Ano po ba ang banal na halik sa ibang tawag? Ang banal na halik sa ibang tawag ay halik ng pag-ibig. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, ang banal na halik po ba ay literal o hindi? Kaya po, kung mapapansin ninyo, yung mga nasa Roma, yung po ang inuutusan na magbatian ng banal na halik. Kasi magkakasama sila eh. Ang banal na halik ay inuutos po yan sa magkakasama sa isang lugar. Magkakasama sila, kaya ang utos, magbatian ng bawat isa ng banal na halik. Dapat po nating mapansin, ang banal na halik o halik ng pag-ibig, yan po mga kapatid ay literal. Ginagawa pong literal yan mga kapatid. Ang banal na halik, ginagawa po yung literal ng mga unang Kristiyano. Ibig sabihin, ang mga unang Kristiyano talagang humahalik sa isa't isa bilang tanda ng pag-ibig. Ang kausap po dyan yung mga kapatid na Kristiyano, mga lahing Hudyo. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yang palang mga Kristiyano na mga lahing Hudyo, partikular na mga una. Sila, pagka pagmamasdan mo, at hanggang ngayon, pagka nagbabatian, ang mga Hudyo, paano sila nagbabatian? Naghahalikan. Kahit kapwa lalaki pa, naghahalikan sa isa't isa. Ano ibig sabihin? Dapat alam natin ang history ng banal na halik. Alam natin ang kasaysayan ng banal na halik. Yan ang sabi ng Worldwide Preacher Kuno. Ang banal na halik daw ay literal na halik. After that, kinonekta niya ang banal na halik noong panahon ni Jose sa Ehipto, na hinagkan ni Jose ang kanyang mga kapatid to establish na ang banal na halik nanggaling sa mga kaugalian ng Hudyo at nagpatuloy na lang sa panahon ni Pablo. Tapos, ang sabi pa ni Worldwide Preacher Kuno, ito ha, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, yan po bang ginawa ni Jose na paghalik sa kanyang mga kapatid? Ano po ba yun? Hindi po ba iyon ay halik ng pag-ibig sa kanyang mga kapatid? At iyong paghalik
Yan po ay kaugalian ng mga lahing Hudyo. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang banal na halik, literal po yan na ginagawa dahil sa kaugalian ng lahing Hudyo. Ang iglesia, binubuo ng lahing Hudyo at lahing Hentil. Ano po nangyari? Yung mga Hudyo na naging Kristiyano sa iglesia, pagpasok nila sa iglesia, yung mga kaugalian nila na ipasok at naitawid din sa mga Hentil na naging Kristiyano. Yung paghalik na literal, yung banal na halik, yung kaugalian nilang yon, nagpatuloy. Ginagawa nila sa loob ng iglesia. At bandang huli, pati yung mga Hentil na impluwensyahan nila na gawin na rin po ang banal na halik. Yan po ang kustumbre nila noon. Ano ibig sabihin? Yan po ang kustumbre noon na hindi kustumbre sa Pilipinas. Kaya nga po ang ating paksa, ang banal na halik na ipinambati ng mga unang Kristiyano sa Iglesia ng Diyos na maaaring gawin ngayon sa iba't ibang paraan sa iba't ibang bansa ayon sa Biblia. Ayan, kaya dito, maliwanag ang stand ni Worldwide Preacher Kuno na ang banal na halik ay mula sa kaugalian ng mga Hudyo at ito ay literal na halik at naipasa lang from Jews to Gentile Christians. And then, ang sabi ni Worldwide Preacher Kuno na hindi na kustumbre ngayon, lalo na sa Pilipinas, ang paghalik ng literal para maipadama ang pag-ibig. Tapos, kinonek naman niya na pwede pa rin gawin ang banal na halik sa ibang paraan. Ibig sabihin, hindi na halik sa ibang pamamaraan, basta may pag-ibig. So, at this point, nawala na sa banal na halik ang topic at kinonek na sa pag-ibig. Ngayon, binasa naman ni Worldwide Preacher Kuno ito, yung 85:10 ng awit. Bratan, Kawaan at katotohanan ay nagsalubong, katwiran at kapayapaan ay naghalikan. ayan, yan naman ang ginagamit ni International Preacher para ipaliwanag ang banal na halik. Ang sabi ni Worldwide Preacher Kuno dito, Kung maipaliwanag nung araw, yan ang banal na halik. Tama ang talata, mali ang pagkakaintindi. ang stand ni Worldwide Preacher Kuno dito, hindi ito ang banal na halik. Dahil hindi pa ito nagaganap. Magaganap pa lang sa millennium. Kaya, hindi ito ang banal na halik. Ang tinutukoy daw sa talata ay ang paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan ang pagkakalatag ni Worldwide Preacher Kuno ng aral sa banal na halik. Ngayon, the question remains, ano nga ba ang banal na halik? Kung Bibliang tatanungin. Pero bago yan bago yan. Tingnan muna natin yung pinanggalingan ng banal na halik. Si Pablo. Sino ba itong si Pablo? Ayon sa Biblia. Basahin natin 12:11 ng 2 Korinto. Brad Dan? Ako'y naging mangmang. Pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Ayan, ayon mismo kay Pablo, hindi siya naging huli sa lubhang mga dakilang apostol. So, hindi lang pala ordinaryong apostol si Pablo, hindi pa siya nahuhuli sa lubhang mga dakilang apostol. Katunayan, naulit yan sa 11:5. Doon din, 2 Korinto. Brad Dan? Sapagkat inaakala kung sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol. Kaya dito, nababasa natin na si Pablo ay hindi huli sa lubhang mga dakilang apostol. At kung si Pablo ay apostol ni Kristo at hindi huli sa lubhang mga dakilang apostol, at dahil si Kristo ay mabuti, alam na rin natin si Pablo ay mabuti.
At kung si Pablo ay mabuti, ang ituturo at iuutos niya sa mga kapatid ay mabuti din. At kung si Pablo ay mag-uutos, utos nga ba ni Pablo yun? Basahin natin ha. 14:37 ng unang Korinto. Brad Dan? Kung iniisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan. So kung si Pablo magbibigay ng kautusan sa mga kapatid sa iglesia, nanggaling man yung kay Pablo, ito ay pawang utos ng Panginoon. At kung si Pablo ay mabuti at ang mga iutos ni Pablo ay mabuti, gagawin din ba yun ni Pablo? Basahin natin ha. Sa 4:17 ng Santiago, Radan. Sa nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ngayon, dito, sa talatang ito, nababasa natin, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya, dito, alam natin ang niutos ni Pablo na mabuti, na applicable sa kanya ha, ginagawa din niya. Dahil, pag hindi ginawa ni Pablo, ang mabuting nalalaman niya, ito'y magiging kasalanan sa kanya. Ngayon, may iba pa bang dahilan kung bakit alam natin ang iniutos ni Pablo na mabuti, na applicable sa kanya, ay ginagawa din niya? Basahin natin ha, sa Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ayon, ang isa pang dahilan na yung inuutos ni Pablo na mabuti ay ginagawa din niya para magbigay halimbawa sa mga kapatid. Bakit kailangan magbigay halimbawa sa mga kapatid? Bakit? Basahin natin ha, sa Pilipos 3:17. Matan? Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon, ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Ayan, kaya pala kailangan magbigay halimbawa si Pablo sa mga kapatid ay para matularan siya ng mga kapatid ayon sa halimbawang nakikita nila kay Pablo. Kanino ba natutunan ni Pablo yung pagbibigay ng halimbawa sa mga kapatid? Kanino ba? Basahin natin ha, sa Juan 13:15. Radan? Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ayan, kay Kristo pala mismo natutunan ni Pablo yung pagbibigay halimbawa sa mga kapatid. Kasi kung paano si Kristo nagbigay halimbawa sa mga kapatid, ganon din naman si Pablo nagbigay halimbawa sa mga kapatid. Para saan? Katulad ng sinabi ni Kristo, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kaya si Kristo at si Pablo, they lead by example para matularan sila ng mga kapatid. So, dito ha, na-establish na natin ang mga premise na si Pablo ay apostol ni Kristo, at hindi basta apostol ha, kundi hindi huli sa lubhang mga dakilang apostol. At alam natin si Pablo ay mabuti katulad ni Kristo, at ang iniutos ni Pablo ay mabuti din. At ang mabuting iniutos ni Pablo ay ginagawa din ni Pablo para hindi magkasala si Pablo, dahil ang pagkakaalam ng mabuti at hindi ginagawa ay kasalanan sa kanya, at para magbigay halimbawa sa mga kapatid para matularan siya. Ngayon, bago natin sagutin ang tanong na kung ano ang banal na halik,
balikan muna natin ang ibang pinagsasabi ni worldwide preacher ko, no? Basahin ulit natin, ha? Ang Roma 16:16, Bratan. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan, ang sabi ni worldwide preacher ko no dyan, nag-utos daw si Pablo na mangagbatian ng banal na halik doon lang sa magkakasama sa isang lugar. At doon sa second line na binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo, hindi daw banal na halik ang pinambati dyan, kundi binati sila sa pamamagitan lang ni Pablo. Tama ba ito? Ang sagot, hindi. Dahil kung iniutos ni Pablo na magbatian ng banal na halik at ang utos na ito ay mabuti, gagawin din ito ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba ito mga iglesia ni Kristo? Basahin natin, ha? Sa Galacia 1:22, Bratan. At hindi pa ako nakakilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. 2:14 ng unang Tesalonica, Bratan. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Ayan, ito palang mga iglesia ni Kristo, wala doon sa inutusan ni Pablo na mga batian ng banal na halik. Nasa ibang lugar yung mga iglesia ni Kristo, doon sa sinulatan ni Pablo na inutusan ng mga batian ng banal na halik. Pero nakakabati ang mga iglesia ni Kristo sa mga tiga-Roma, at ang ipinangbati ay ang banal na halik. Dahil kung ito ay iniutos ni Pablo na alam nating mabuti, gagawin din ito ng mga iglesia ni Kristo. Pero understandable na ikatwiran ni worldwide preacher ko, no, nang nagbatian lang ng banal na halik ay yung magkakasama sa isang lugar, dahil ang paniniwala niya sa banal na halik ay literal na halik. Kaya dito, ha, nagkakaroon na tayo ng clue na hindi nga literal ang banal na halik, dahil ito din ang pinangbati ng mga iglesia ni Kristo, dahil alam nilang mabuti ang utos. Mabuti ang utos ni Pablo. Kaya sa pagkakaalam nila ng mabuti, gagawin din nila ito. Ang claim ni worldwide preacher ko, no, literal na halik ang banal na halik. At ito ay naipasa lang sa mga Gentile Christians mula sa kaugalian ng mga Hudyo. Meron ba tayong patunay sa Biblia na hindi ito ang banal na halik? Basahin muna natin ang 1 Corinthians 16:19-20. Brad Dan? Binabati kayo ng mga iglesia sa Asya. Kayo'y binabating malabi sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga agbatian ng halik na banal. Ayan, dito, ha, mababasa natin, ha, na bumabati ang mga iglesia sa Asya, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Binabati nila ang mga sinulatan ng mga tiga-Korinto. At pagkatapos noon, ay inutusan sila ni Pablo na mga batian ng halik na banal. Dito, alam na naman natin ang pinambati ng mga kapatid sa mga tiga-Korinto ay banal na halik. Dahil alam nilang ito ay utos ni Pablo at alam nilang ito ay mabuti, kaya gagawin nila. Ang tanong, kung ang banal na halik ay literal na halik at ito ay mula sa kaugalian ng mga Hudyo, bakit naman ito iutos ni Pablo sa mga kapatid, considering na hindi naman lahat ng lugar ay may Hudyo? Bakit naman ipapasa ni Pablo ang kaugaliang Hudyo sa mga Gentile Christians? Meron naman mga lugar na walang Hudyo at hindi nasanay sa kaugaliang Hudyo. So kung ang premise, hindi naman lahat ng lugar ay may Hudyo pero may Gentile Christians, hindi na kailangan may ipasa pa ang kaugaliang Hudyo,
doon sa mga Gentile Christians na yon, dahil wala naman silang kasamang Hudyo sa lugar nila. Kaya dito nakikita natin na unlikely ang claim ni worldwide preacher Kuno na literal na halik ang banal na halik at naipasa lang mula sa kaugalian ng Hudyo papunta sa Gentile Christians. Besides, ang utos ni Pablo ay utos ng Panginoon at hindi kukunin ni Pablo ang utos niya mula sa kaugalian ng mga Hudyo. Ang utos ni Pablo ay bigay sa kanya ng Panginoon. Ngayon, balikan na natin Balikan na natin kung hindi literal na halik ang banal na halik. Ano ang banal na halik kung Biblia ang tatanungin? Basahin muna natin ang 1 Corinthians 16:20. Maradan. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. Ayan, dito, nababasa natin na bumabati ang lahat ng mga kapatid sa mga tiga-Korinto at nag-utos si Pablo na kayo'y mga batian ng halik na banal. So, under our premise, alam nating si Pablo bumabati din sa mga tiga-Korinto at ang pinangbabati niya ay banal na halik dahil alam niyang ito'y mabuti at ito'y utos ng Panginoon. Anong sabi ni Pablo sa bati niya? Basahin natin ang kasunod na talata sa 1 Corinthians 16:21. Pantan? Ang bati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. Ayan, dito nagkakaroon na tayo ng clue kung anong banal na halik na ipinangbati ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, ang bati niya na sinulat ng kanyang sariling kamay. Ayon, yung palang banal na halik na ipinangbati ni Pablo, sinulat ng sariling kamay ni Pablo. Ano pa ba sabi ni Pablo tungkol sa bati niya? Ano pa? Basahin natin sa ikalawang Tesalonica 3:17. Bradan? Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. Ayon, ito palang bati na ito ni Pablo, yung banal na halik na sinulat ng kanyang sariling kamay, ay siyang tanda sa bawat sulat ni Pablo. So, unique pala kay Pablo ang banal na halik, at least in his time At kapag nabasa mo ang bati na ito ni Pablo, itong banal na halik na bati, alam mong si Pablo ang sumulat ng sulat na ito dahil ito ang tanda ni Pablo sa bawat sulat, or at least siya ang pioneer sa banal na halik. Dahil kung mabasa man natin ang banal na halik sa ibang sulat, understandable ito dahil iniutos ni Pablo na magbatian ang banal na halik. At mas kapani-paniwala na ang bati na banal na halik ay tanda ni Pablo dahil kay Pablo nanggaling ang term na banal na halik sa Biblia. Ano ito? Ano itong bati na ito ni Pablo na sinulat ng kanyang sariling kamay na siya ring banal na halik? Ipagpatuloy lang natin ang ikalawang Tesalonica 3:17. Basahin ulit natin, tapos ituloy natin. Ikalawang Tesalonica 3:17 hanggang 18. Bradan, pakibasa nga, ituloy mo lang. Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. Ayon, ito palang bati ni Pablo na sinulat ng kanyang sariling kamay na siya ring banal ng halik ay ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. Yung palang pangungusap na ito, pagka binigkas o sinulat
ang siyang banal na halik. Ang banal na halik na ipinangbati ni Pablo sa mga kapatid at iniutos niya na magbatian ng mga kapatid sa pamamagitan ito. Ngayon, maaari may magsabi, hindi naman yan banal na halik eh. Hindi nga yan halik. Tama, hindi ito ang banal na halik kung hindi Biblia ang pagbabatayan natin. Ang dapat nating gawin, alisin natin yung sarili nating definition ng halik at bayaan natin ang Biblia ang mag-define ng banal na halik. Sa Biblia natin nabasa ang banal na halik. Si Pablo ang nagbanggit ng term na banal na halik. Hayaan din natin si Pablo ang mag-define ng sarili niyang term na banal na halik. At hindi sa kaugalian ng mga Hudyo o kanino pa man. Meron pa ba tayong batunay kung anong banal na halik? Ito ha, basahin natin sa unang Korinto 16, 20 hanggang 21. Madan? Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng halik na banal. Ang bati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. Ayan, dito, binanggit ni Pablo ang banal na halik. Ano ito? Ano to? Ituloy lang natin. Ang binasa natin, 20 to 21. Ito, 1 Corinthians 16:23. Maratan? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Ayon, ito pala yung bati ni Pablo na banal na halik na sinulat ng kanyang sariling kamay. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Meron pa ba tayong patunay sa Biblia na ito nga ang banal na halik? Basahin pa natin. Dito naman sa 2 Korinto 13, 12 hanggang 13. Batan? Mangagbatian ng isa't isa sa inyo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Ayan, dito nag-utos na naman si Pablo ng magbatian ng isa't isa sa inyo ng banal na halik. Ano ito? Ang sagot, andun din sa kasunod na talata, in plain sight. Babasahin mo lang. O, basahin natin ha. Ito naman sa 2 Korinto 13:14. Doon lang sa kasunod. Maradan? Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Ayan. Pinakita din ni Pablo kung anong banal na halik. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Pinapakita yan ni Pablo para magbigay halimbawa sa mga kapatid para matularan nila. Kaya nang iniutos ni Pablo na mga agbatian ng banal na halik, itinuturo niya yon sa mga kapatid para matularan nila. May dagdag na patunay pa ba tayo sa Biblia na ito nga ang banal na halik? Basahin natin ang unang Tesalonica 5:26 hanggang 27. Pradan? Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Idinadaing ko sa inyo alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Ayan, pinapabati ni Pablo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Ano ito? Siguro alam na natin kung ano ang sagot. Pagpatuloy lang natin ang basa ha sa kasunod na talata. Unang Tesalonica 5:28 naman. Bradtan? Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Ayan. Kaya walang duda kung anong banal na halik. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Meron pa ba tayong patunay sa Biblia na ito nga ang banal na halik? O sige, basahin naman natin ang Roma 16:16. Bradtan? Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan, dito nag-uutos na naman si Pablo
nang magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, this explains kung bakit ang mga iglesia ni Kristo nakakabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Dahil ang banal na halik ay hindi literal na halik. Naibabati ang banal na halik sa pamamagitan ng sulat. Katunayan, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, 2 beses binati ni Pablo ng banal na halik ang mga taga-Roma. Pagpatuloy lang natin ang basa sa ang binasa natin kanina 16:16. Ito naman Roma 16:20. Bradan, At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. At sa 16:24 ng Roma, Bradan, Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Siya nawa. ayan. Ngayon, dahil alam na natin kung anong banal na halik, basahin naman natin ang unang Pedro 5:14. Bradan, Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na na kay Kristo. ayan. Dito naman, si Pedro naman ang nag-uutos na mangagbatian ng halik ng pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig ba ang tinutukoy ni Pablo? Tinutukoy ni Pedro? Tingnan natin sa King James Version, 1 Peter 5:14. Bradan, Greet ye one another with a kiss of charity. ayan. G26, agape. Ayan. Yung pag-ibig pala na tinutukoy ni Pedro ay yung agape. Ano ba itong agape? Ayon, yung palang agape, love that is spiritual, not sexual in its nature, o godly love. Kaya, ang banal na halik ay halik ng pag-ibig. Pero tandaan natin hindi lahat ng halik ng pag-ibig ay banal na halik. Dahil ang halik ng mag-asawa, halik din ng pag-ibig pero hindi banal na halik. Dahil ang pag-ibig na tinutukoy ni Pedro ay agape o godly love. Ngayon ang tanong, bakit tinatawag ang banal na halik na halik ng pag-ibig? Ang sagot, dahil kapag gagawin mo ang banal na halik, dapat may kasamang pag-ibig. Bakit? Ano ba ang implication kung gagawin ito ng walang pag-ibig? At saan ikino-compare ng Biblia kapag ginagawa ito ng walang pag-ibig? Basahin natin sa unang Korinto 13:1. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ako'y nagiging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ayan, kung pinangbabati mo palang banal na halik na walang pag-ibig, ito'y nagiging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Nagiging hollow yung action na ginawa mo. Nawawala ng bearing. Going through the motions na lang, walang meaning. Kaya, kailangan may kasamang pag-ibig para magkaroon ng halaga ng true meaning ng banal na halik. Ngayon, magre-recap tayo Magtatanong tayo. Number 1, ang mangagbatian kayo ng banal na halik, utos ba ni Pablo? Oo, utos yan ni Pablo. Number 2, yung bang utos ni Pablo, utos ng Panginoon? Oo, yung utos ni Pablo, utos ng Panginoon, hindi galing sa kustombre o kaugalian ng mga Hudyo, Yung bang utos ng Panginoon, mabuti? Oo, siyempre, utos yun ng Panginoon, kaya sa ikabubuti yun. Number 4, yung bang utos ng Panginoon na mabuti, katulad ng mangagbatian kayo ng banal na halik, tinutupad din ni Pablo? Oo, yung utos ng Panginoon na mabuti, na applicable kay Pablo,
Katulad ng magbatiang kayo ng banal na halik. Tinutupad niya yon dahil sa pagkakaalam ng mabuti at hindi ginagawa kasalanan sa kanya. At alam natin yung mabuting utos ni Pablo na magbatiang kayo ng banal na halik. Tinutupad ni Pablo para magbigay halimbawa sa mga kapatid para matularan siya. Ngayon, ang tanong, pwede pa ba nating tuparin sa panahon natin ngayon ang utos ni Pablo na magbatiang kayo ng banal na halik? Ang sagot, oo, pwede pa nating matupad ang magbatiang kayo ng banal na halik. Pero hindi katulad nung sinasabi ni worldwide preacher ko, no, ng literal na halik na muamat sup-sup na nakuha daw sa kaugalian ng mga Hudyo. Paano natin tutuparin ngayon ang pagbabatian ng banal na halik? Matutupad natin ang magbatiang kayo ng banal na halik ng ganito. Mga kapatid, binabati ko kayo ng banal na halik. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Siya nawa. Ganyan.